Come, Holy Spirit, fill the heart of your faithful and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who by the light of the Holy Spirit did instruct the heart of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolation. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, brother, for the opening prayer. Welcome po daw. So, again, good evening. Andito ngayon sa Zoom. Ano tayo? 6 tayo ngayon. Sige. And then, sa mga nanonood ngayon sa Facebook, good evening. Later, sa pag-upload na sa YouTube. Welcome sa ating Wednesday lecture, Catechism, Catholic Catechism, Faith Seeking Understanding. Ngayong gabi, ang ating tatalakayin ay ang kwento sa funeral, sa paglibing kay Raymond Diocres. Itong lecture natin ay taken from the Catholic Fortress. I don't know if you are familiar. Kinuha ko yung mga slides at saka niretype ko. Ganda na pagka-present, no? Catholic Fortress. May Facebook page tong Catholic Fortress. Maganda tong page na ito. No? Okay. Year 1077, no? The Canon of Cathedral of Paris. Ibig sabihin pare ito siya, no? Isa siyang professor, isa siyang pare. Okay? Kilala siya bilang matalino, renowned sa kanyang reputation of learning, no? And kilala din siya na banal na pare, led a close to a sinless life as possible. So, kilala siya na mabait at moral na priest, okay? Sa university sa Paris. Nung namatay siya, okay, 3 days sa lamay, dinala na siya sa katedral para sa solemnity ng kanyang funeral mass. Okay? Ito ay dinalo ng maraming mga students, priests, no? Mga professors, fellow professors, daming attend. Actually, isa sa mga nag-attend dito, bakit special mention itong si Bruno of Cologne, naging saint ito, no? Isa sa mga paboritong estudyante ni Raymond Diocres ay si Bruno of Cologne, Saint Bruno, no? Andun siya during sa libing na yon. Hundreds, no? Ilang daan ang dumalo sa kanyang funeral service sa katedral, no? Because they admired him because of great knowledge and virtue. Maganda ang ugali nito, no? Close to a sinless life ang description. Okay? Now, during the mass, habang nagkakanta ang choir at umabot doon sa point ng lyrics ng kanta doon sa Divine Office, sa reading sa prayer ni Job, no, sa scripture na sinabi ni Job, "What are my faults and my sins? What are my misdeeds, my sins make known to me?" No? Ipaalam mo sa akin ang aking mga kasalanan. So, yun ang lyrics ng kanta ng choir. Pag-abot sa puntong yon, bigla na lang na gimbal ang buong simbahan dahil biglang tumayo si Raymond Diocres sa kanyang kinahihigaan. So, hindi pa close ang ataol dati, open, no? Bigla siyang tumayo or umupo
at sumigaw in a desperate voice, no? A sound of desperation. Nakikita mo ang kalungkutan sa kanyang mga mata. At sinabi niya, Justi Dei condemnatus sum. Ibig sabihin, by the judgment of God, I am damned. Meaning, sintensyahan siya sa impyerno. Okay? Pagkatapos noon, bumalik, humiga, natumba yung bangkay, at hindi na gumalaw. Right there and then, no? Tinigil nila ang kanilang prayers kasi ano pa ba ang punto ng ipagpatuloy nila ang misa na ito ay damned na. Kaya nga dati, yung mga ang rules dati pag ang namatay ay nag-suicide, hindi pinamimisahan. Pero ngayon binago na dahil may mga findings na ang iba, ang suicide ay dahil sa mga organic problem like psychiatric, pwedeng hindi nila sinadya or ganon. Hindi sila ang may control. Pero ang reason na bakit hindi minimisahan ang nagsusuicide for the purpose na dahil ito ay murder of self, malaki ang chance na they are damned to hell. Kagaya din dito, nung nakita nila na ito yung sinabi, they stopped the prayers at nilibing na nila kaagad-agad. Hindi na pinagpatuloy ang misa. Ha? Thus, so dito natin makikita mga kapatid na meron palang hidden sin si Raymond de Ocres. Na ito ay tinago niya sa buhay na kung tingnan mo sa labas ay banal na buhay. Pero dito natin malalaman mga kapatid na wala tayong maitatago sa Diyos. No? Kung sa mata ng tao, pwede tayong magpanggap. Pwede nating mapakita na mabait tayo. No? Pero sa mata ng Diyos, He knows our hearts. No? It can penetrate even the marrows of our being. So, kaya mga kapatid, hindi dapat natin kaagad-agad sinasabi, He is in heaven now, andun ka na, rest in peace, no more pain. Napaka mali talaga yan mga kapatid, na ginagawa nating habit, no? Happy birthday in heaven. Kasi nakita mo lang na medyo mabait yung kaibigan mo o yung kamag-anak mo, sasabihin mo na, no? That is actually kalapastangan kay Jesus being the judge. Jesus is the judge. We are not the judge. We have no right to canonize anyone. Pag sinabi mo ang isang tao ay nasa langit na, kinakanonize mo. Ba? Ito ay isang pare, profesor, kilala sa pagiging mabait, matuwid, pero may hidden sin siya. Hindi sinabi kung anong hidden sin. Ang Diyos lang nakakaalam. So, dahil dito, isa dito sa nakadalo, si Saint Bruno. Ito ay nag-mortify sa kanya. Iniwan niya ang lahat ng pleasures ng mundo at he founded a monastery dahil dito, no? Na nayanig ang kanyang mundo ni Saint Bruno. At he is the founder, because of this, he founded the Carthusian monks, the Carthusian order. At hanggang ngayon, ang mga Carthusian monks ay sila ang pinaka-rigorous at ascetic, ang buhay nila ay napaka stricto at pinaka-matindi ang kanilang mga discipline.
cloistered sila, hindi sila lumalabas, no? Dahil sa experience na yon. Okay? Now, dito natin makikita, mga kapatid, kahit anong dunong mo pa, anong doctoral mo pa, doctorate, ano pang mga pangalan dugtong sa pangalan mo, ano pa ang mga ari-arian mo, nakamit mong mga career, saan ka man umabot, anong mga awards, recognition na tanggap mo, you cannot impress God. Para kay God, lahat yan, it means nothing. Kung ano man naabot mo sa buhay, kasikatan, katanyagan, it means nothing to God. The only thing that matters to God is your love, doing His will, the virtues you have developed in loving Him. No? We cannot impress the Most High God. All of those are nothing, mga kapatid. Hindi natin sinasabi na pag may mga degree ka, may mga ari-arian ka, automatic kasalanan. No. Hindi ang sinasabi natin, lahat yan ay extra. Ang pinaka main goal natin is to enter heaven. Bakit? Dahil ginawa tayo ni Lord for heaven. Bakit tayo dumaan dito sa mundo? To build the foundation of love for God. Huwag nating kalimutan yan. At parati nating katandaan na galing tayo sa abo. At babalik tayo sa abo. Yan ang pinapaalala sa atin during Ash Wednesday. No? So kaya walang makapagyayabang sa atin because we shall return to dust. Galing tayo sa abo. Kahit anong sikat mo, pag namatay ka, malayo lang ilang buwan, makakalimutan ka na ng tao. Life goes on. No? At tandaan natin parati, mga kapatid, that all of us, because of original sin, no? Dahil sa original sin, pag namatay tayo, hindi tayo automatic makapasok sa kaharian ng Diyos. Hindi yan ang ating natural birthright. Tayo ay lahat patungo sa kaparusahan. We do not deserve salvation. Hindi automatic, mga kapatid, dahil mabait ka. Yan ang sinasabi na heaven is not a reward for good people. Kung narinig niyo yung previous lectures ko natin, tingnan nyo, heaven is not a reward for good people. Kasi anong sabi sa Bible? We are saved by grace. Grace. No? So, hindi natural ending natin ang langit. No? Dahil sa original sin. Ang nababagay sa atin ay eternal damnation. So, bakit tayo maliligtas? Dahil sa dugo ni Kristo. Tinubos niya tayo. Okay? Binigyan na tayo ng grace. So, sabi sa Bible, we are saved by grace through faith at not by our own works, so that no man can boast. So, hindi dahil mabait tayo naligtas. Dahil sa dugo ni Kristo. Dahil sa dugo na yan, tinubos niya tayo at binigyan niya tayo ng grasya. At yung grasya na yan ang bumabalot sa atin para we can have supernatural life. So, ibig sabihin, kahit anong bait pa natin, at tayo ay hiwalay kay Kristo, pag tayo ay hiwalay kay Kristo, nahiwalay tayo sa puno, tayo ay mga sanga, nahiwalay tayo sa puno dahil sa mortal na kasalanan.
Nahiwalay tayo kay Kristo dahil hindi natin tinanggap ang kanyang, hindi tayo nagpabinyag. Hindi natin siya tinanggap bilang ating tagapagligtas at Panginoon. Hindi tayo nabinyagan. O kung nabinyagan man tayo, nahiwalay tayo dahil sa mortal na kasalanan. Kahit anong bait pa natin, hindi tayo makakapasok sa kaharian. So, ang tanging makakapagbigay ng kasiyahan sa Ama ay ang makita si Kristo sa ating kaluluwa. Makita ng Ama si Kristo sa ating buhay. Ibig sabihin, meron tayong sanctifying grace. No? Hindi yung kahit lahat ng tao, mabait ka, pinakain mo, tinulungan mo, no? Bait-bait mo. Pero ikaw ay nahiwalay kay Kristo dahil sa kahit isang mortal sin. Sabihin natin baka may tinatago si Raymond Deocris na kasalanan. Parati siya nag-iisip na siya ay nakikipagtalik sa kanyang isipan sa isang babae. Pwedeng ganon. Na hindi niya pinagkumpisal. Hindi niya pinagsisihan. Or pwedeng may isang tao siyang hindi pinapatawad hanggang siya ay namatay. Yan ay mortal na kasalanan. Or may kasalanan siya nung maliit pa siya na nahihiya siyang sabihin na mortal na kasalanan, na binigyan na siya ng ilang beses na chance, no? Ilang beses na chance na sabihin niya sa kumpisal pero hindi niya sinasabi. Tanging Diyos lang nakakaalam. So, ang sabi sa Catechism, it takes only one mortal sin, unrepented, no? To send us to hell forever. Kasi ang isang mortal sin, yan ang makakatanggal ng sanctifying grace. Tandaan nyo, we are saved by grace. No? So, imagine niyo yung isang tao na babalot ng grasya ni Kristo. Isang mortal sin lang, mawawala yan. Pag hanggang mamatay, hindi mo talaga pinagsisihan, hindi mo na-confess. No? So, sa kamatayan, we will be judged, no, by supernatural grounds, hindi by natural grounds. Kaya, yung mga iba, hindi nagsisimba, walang pakundangan sa pag-i-enjoy sa buhay, ang iniisip nila, maliligtas naman sila dahil mabait naman sila. Mabait sila. Ang tanong, kaninong standard? Sa kanilang standard? Ang problema, kaninong standard? Dapat the standard of God. But the standard of God is very different from the standard of man. No? Not according to the world's estimation. We shudder at the standard of God. Kaya nga sabi sa Bible, if we will be judged by God, who could stand? No one. No? Hindi yan nice person ka. No? O wala kang inaapakang tao. Hindi yan. Kahit yung mga secret thoughts mo, lustful thoughts mo na you harbor or unforgiving or hatred or anything, no? We will be judged on supernatural grounds. Not on our natural grounds. So kung meron tayong sanctifying grace, meaning sa binyag, tinanggap natin si Jesus as Lord and Savior, tumira sa ating kaluluwa ang the Holy Trinity, the Father, Son, Holy Spirit, tayo ay ligtas na. Ligtas na tayo sa binyag. No? Ang gagawin na lang natin, itong sanctifying grace, like a mustard seed na sa ating kaluluwa, patutubuin natin at protektahan natin na hindi mawawala. Mawawala to
pag hindi natin binantayan, gumawa tayo ng isang mortal sin, mawawala. We will be separated from Christ. So, ibig sabihin, sa binyag pa lang ligtas na tayo. Ang ating responsibility to guard it with our lives na hindi ito mawawala by a single mortal sin. Now, if we commit mortal sin, andyan ang sacrament of confession na in-establish ni Jesus para mabalik yung sanctifying grace. Protect that with all cost, sanctifying grace. Now, always remember that the Holy Spirit, you're the temple of the Holy Spirit. No? Pero kung hanggang namatay ka, you nire-reject mo ang sinasabi ng Holy Spirit, mag-confess ka na, iwanan mo na yung kalibin mo, tigilan mo na yung mga pills, tigilan mo na yung, patawarin mo na yan, hindi mo pa rin pinapatawad, isoli mo na yung ninakaw mo, tigilan mo na yung negosyo, mga shabu, tigilan mo na yung mga, hindi ka pa rin nagre-repent until you rejected the calling of the Holy Spirit and then you died in a state of mortal sin. No? You end up in the pit, in the abyss of hell. Lahat tayo mga kapatid, one day or another, mamamatay. Di ba? I'm sure meron din sa inyo. Kakausap nyo pa last week, last month, yesterday, kaibigan nyo. Tapos ngayon wala na siya. Lalo na ngayon, noong January, I turned 50. Dami ko ng mga friends, dami ko ng relatives na dati, ang liit-liit pa ng list ng mga pinipray ko ng mga souls sa purgatory. Ngayon, humahaba. Tumataas. Ang tagal ko nang matapos sa pag-pray ng mga souls sa purgatory kasi dami na. So, nafe-feel ko na death is nearer. So, sabi ko 50, ilang years na lang, 10 years. Bilis-bilis na yan, 10 years, 60 na. Lumalapit tayo sa hukay. Iniisip ko, kagaya ng friend ko, very close friend, Brother John, died last year. Then, kumusta na nga siya ngayon? Someday ako na naman. What is eternity? Kung isipin mo mga kapatid, napakabilis lang ng buhay. Dati, laro pa tayo elementary. Ngayon, nung ilang buwan nagja-jogging ako, feeling ko ang bata-bata ko pa. Tapos, bigla na lang may feeling ko, ang lakas-lakas ko pa. Nakatagpo ako sa isang mag-ama, nagja-jogging din. Tinanong ba naman ako, Tay, anong oras? Feeling ko talaga, parang nasa mga 30s pa ako yung feeling ko. Sa hitsura ko pala, tandaan, hindi man lang tinawag na tito. Tito, Tay ka agad, no? Tapos, nung isang araw, dumaan ako, tawag sa akin ng bata, Naku, lolo. Pero feeling natin, ang bata-bata pa natin, no? Bilis-bilis lang ng panahon. Tapos ngayon lumalabas na yung mga sakit-sakit. Yung sinasabi ng iba, life is short, better enjoy it. Mali yun, Life is short, better enjoy it. No. Life is short, eternity is long. Better prepare for it. Huwag natin kalimutan kung bakit andito tayo sa mundo. To build the foundation of this relationship with Jesus. To build this relationship. This loving relationship, this foundation of the loving relationship with Jesus. Pag hindi mo ginamit for that purpose, nandito ka para magsaya-saya, delikado. Ano ba yung eternity? Always remember, eternity, walang katapusan. Pag ikaw ay lumisan sa mundong ito, yung kaluluwa mo, hihiwalay na sa iyong katawan,
andun ka na sa mundo ng eternity na wala ng oras, no? Kahit anong numero idagdag mo sa eternity, hindi mo madadagdagan. Kahit anong numero ang ibabawas mo sa eternity, hindi mo mababawasan ang eternity. Magbilang ka ng ilang bilyon, pagkatapos ng 1 bilyon, nagsisimula na naman ang eternity. Yun. We take pride that we can measure a lot of things. Marunong tayo mag-measure ng mga distance, speed of sound, speed of light. Pero no one can measure eternity. Ang buhay na walang hanggan. So, ginawa tayo ni Lord na eternal. Eternal tayo, mga kapatid. God is eternal. Pero anong pag pinagkaiba natin kay God? Meron tayong beginning. Wala tayong ending, pero meron tayong beginning. Pero si God walang beginning. No? So, ang masasabi natin sa eternity, mga kapatid, forever and ever. So, maganda, mga kapatid, na parati nating isipin yan. Kasi we are so distracted. Dalawa yung distraction sa atin. Nadidistract tayo. Una, number 1. Distracted tayo sa enjoyment. Pleasures. Pangalawa na, didistract din tayo sa mga pighati sa buhay. Pero, most of the time, ang pighati, mga suliranin, mga problema, mostly nakaka-remind sa atin na tayo ay hindi parati dito sa mundong ito. No? Nakakaisip tayo ng eternity. Pero ang mas pangit na distraction yung enjoyment, yung pleasure. Kasi nakakalimutan natin ang next life. Minsan, ginagamit pa ni Lord ang suffering to remind us of the next life. Pero may mga tao na imbes na ma-remind, lalo silang nagagalit sa Diyos at ayaw na nila sa Diyos. So, dahil sa sufferings. Pero most of the time, ang comfort, ang enjoyment, lalong nakakapalayo sa atin kay Lord. So, ang tanong, sa mga banal, sa mga taong nagtityaga na gawin ang kalooban ng Diyos, ano katagal sila mag-e-enjoy sa kaharian? Ang sagot, forever and ever. Sa mga tao namang unrepentant, hanggang sa huli, matigas ang ulo, sabihin nila walang Diyos, o kung may Diyos man, pasimba-simba ng konti, paggawa-gawa ng bait ng konti, pero hindi talaga nagsusumikap to love God with all of their heart, all of their mind, all of their strength. Hindi all. Anong sabi sa Bible, mga kapatid? Half. Ang sabi sa Bible, all of our hearts. So, ano ang kailangan para makapasok sa kaharian? Love God with all of our hearts. Hindi medyo-medyo. Hindi one half. Yung iba, petiks-petiks lang ang kanilang Christianity kasi mabait naman ako, hindi naman ako ganun ka masama. Gusto ko mag-enjoy dito sa mundo at saka pag namatay na ako, hindi naman siguro ako tatanggihan ni Lord kasi hindi naman ako kasama. Marami pang mas masama sa akin. Kala nila ganun. No. To enter heaven, you have to love God with all of your heart, all of your mind, all of your strength, all of your soul. Nasa Bible yan. Yan ang standard ni Lord. Okay? So, ang mga taong hindi talaga nila ginamit ang kanilang buhay to invest in their soul, ang tanong, ano katagal ang kanilang suffering sa hell? Ang sagot, forever and ever. No? So, tandaan natin na ang
kada araw na dumadaan, kada taon na dumadaan, palapit tayo ng palapit sa ating dalawang goal. Either palapit tayo sa langit or palapit tayo sa impyerno. Kada araw, kada buwan, kada taon na dumadaan, palapit tayo sa ating goal. One day, darating ang panahon, mga kapatid, whether we like it or not, papasok tayo sa dalawang pintuan. Ha? Dalawang pintuan ang papasukan natin. Either heaven or hell. So, dalawa lang. So, sa mga papasok sa heaven, kung meron kang mga slight impurities, mga temporal punishments or venial sin, kung meron kang sanctifying grace, dito ka sa pintuan sa kanan. Pero if you die, wala kang sanctifying grace, meron kang kahit isang mortal sin, dito ka sa kaliwa. Pero kung meron kang sanctifying grace, pero meron kang slight impurities, dadaan ka muna sa purgatory. Pero eventually, mga kapatid, dalawa lang talaga ang pintuan na papasukan. Langit, impyerno. Ang purgatory, temporary place lang yan. Bago ka makapasok talaga sa bisig ni Kristo. Lilinisin muna yung damit mo para maging maputing-puting-puti. Okay? So, sa lahat ng mga nasa purgatorio, 100% sure na sa langit na yan. Nililinis lang ang iyong damit. Okay? Para pag yakap mo kay Kristo, sa piling ka na niya, wala ka ng bahid na kahit konting impurity. So sa mga nagsikap, buong buhay nila nagtimpe, nagtiis, nagkontrol na kanilang sarili para tanggihan ang kasalanan, no? Yung mga nakatanggap ng corona, no? So, pero yung mga taong nawala sa kanila ang corona, no? We shall not escape the fires of hell. Sa mga taong nagsikap na natili, na tapat hanggang sa huli, sasabihin ni Lord sa iyo, well done, good and faithful servant. Receive your master's crown. No? So sa mga ginamit ang buhay nila sa maliit na maikling buhay, kung isipin mo mga kapatid, 80 years old, 80 years, 90 years, 70 years na buhay, napaka-ikli lang yan ikumpara mo sa millions and millions and millions of years. So kung ikaw ay ginamit mo tong buhay to build the foundation of love for Jesus, you will be looking at His face. No? Titigan mo ang kanyang pagmumukha ng walang hanggan. Pero, pag ginamit mo, you are separated for God. Hindi mo to ginamit. No? Ang theme song mo sa buhay, my will be done, I did it my way, you will be looking at the face of Satan forever and ever and ever and ever. So alam mo ba na to be separated, bakit masakit masyado ang impyerno? Ang pinakamasakit dyan, na nalaman ng isang tao na hindi niya na makikita si Kristo magpahanggang kailan paman. Yung the only love, yung rason kung bakit siya ginawa, yung makapagbibigay lang sa kanya ng happiness, si Christ. Hindi niya makikita. Yun ang pinakamasakit. Mas masakit pa yan sa apoy ng impyerno. No? Sabi ng mga theologians, mga saints, mas masakit pa ang isipin mo na hindi mo na makikita si Kristo. Mas masakit pa siya kumpara sa apoy. Pero yung apoy, napakasakit na yan ha. Pero mas masakit pa.
So, ano yung eternity natin? No? Saan sa dalawang eternity ang mapapasa atin? Kasi kung isipin mo mga kapatid, ang dali-dali lang makapasok sa eternity. Ang dali-dali lang mga kapatid. Isang heart attack lang, nasa eternity ka na. Naglalaro ka lang ng basketball. Lalo na ngayon, according to surveys, bumabata ng bumabata, walang rason, bigla lang natutumba, heart attack. Ang babata pa, no? Heart attack, dami na. You will meet your judge, no? Hindi ka pa tapos sa plano mo, mayroon ka pang pinaghahanda ang business, hindi ka pa nakumpleto sa project mo. Isang trahedya lang sa aksidente sa sasakyan, you will already go to the eternal realm. No? From temporal realm to eternal realm. At ang sabi, napakalinaw ng sabi sa Biblia, mga kapatid. No? Susuklian tayo ng Lord. Bibigyan niya tayo ng gantimpala sa kada gawa natin. No? According to our deeds, God will repay each one according to his deeds. Kaya, mali talaga yung turo ng ibang sekta, mga kapatid, na faith alone. Faith alone, hindi daw kailangan ng gawa. Importante ang gawa, mga kapatid. No? Importante ang gawa dahil napakalinaw sabi sa Romans chapter 2 verse 6 to 8. God will repay each one according to his deeds. Okay. Anong ginawa mo? Bibigyan ka ng gantimpala or parurusahan ka kung anong ginawa mo. Pero kahit anong gawa mo ng mabuti, mga kapatid, kung ikaw ay nahiwalay kay Kristo, walang saysay. Sabi ni Kristo, "Remain in me, and I will remain in you. No one can bear fruit unless he remains in me." So, hindi ka makakabigay bunga, hindi ka makakapamunga. No? You can do nothing apart from Christ. So, lahat ng mga good works mo, kung ikaw ay nahiwalay kay Kristo, walang saysay. Pero kung ikaw ay konektado kay Kristo, lahat ng ginawa mo na ikaw ay konektado kay Kristo, bibigyan niya ng gantimpala. Bibigyan niya ng gantimpala. Pero lahat ng mga ginawa mong mga mabubuti, tapos ikaw ay hiwalay kay Kristo, walang gantimpala. At ito ay paparusahan niya sa apoy ng impyerno. Okay? So, kaya uulit-ulitin natin to kasi maraming kapatid nating mga Katoliko na akala nila maliligtas sila dahil sa kanilang pagkabait. No. Sanctifying grace. That is the only thing. Sanctifying grace. Yung mga magaganda mong mga gawain, good works, magkakaroon lang yun ng gantimpala yan pag ikaw ay connected kay Christ. No? Now, sa mga tao na mga self-seeking, puro iskierda, hindi na nagsisimba, puro mga kamunduhan, no? Kasiyahan ng laman, no? Those who reject the truth and follow wickedness, there will be wrath and anger. Akala ng iba, dahil hindi sila killer, hindi sila hold-upper, hindi sila swindler, hindi na sila maiimpyerno. Hindi ganun, mga kapatid. No? We can sin by, sa ating gawa, sa ating isipan, sa hindi paggawa sa kailangan gawin, no? At sa ating mga salita. Sinasabi natin yan, di ba? Through action, words, thoughts, and failure to do the things that we should do.
kagaya ng pagtulong sa ating kapwa. Hindi natin ginawa, sabihin ni Kristo, gutom ako at hindi mo ako pinakain. Uhaw ako at hindi mo ako pinainom. Nabilanggo ako, hindi mo ako binisita. No? So, spiritual and corporal works. So, pag wala kang good works, failure ka rin. Hindi mo ginawa ang pinapagawa ni Kristo sa iyo. Okay? So, lahat ng ginagawa natin dito sa mundo sa ating buhay ay parang binhi. No? Parang binhi na pinapatubo natin. Kaya, we are here in this world to build the foundation of our relationship with Jesus Christ. Huh? Planted to eternity. So what we do in this life echoes in eternity. Yung nagsabi, nakalimutan ko lang. Sa movie yata yan. Totoo yan, no? Anong ginagawa natin dito sa mundo? Echoes in eternity. So pwedeng sa buhay dito mawalan tayo ng wallet, mawalan tayo ng computer, mawala ang ating pinakamamahal na relo, cellphone, pera, best friend mawala sa atin. Masakit, di ba? Pero walang kasing sakit kung mawawala natin si God. Kung mawawala sa atin si Jesus. Okay lang yan, makakabawi pa tayo pag nawala lahat yan. Pero pag si God na ang nawala sa ating buhay, walang kasing sakit, walang kasing lupit ang mawala sa atin pag si God ang nawala. Kaya mga kapatid, thinking of eternity is very important. Napakalaking tulong. Kaya mga santo, ang sa picture na ito, si Saint Jerome. No? Saint Teresa of Avila, Saint Francis, meron silang mga memento mori. Ang tawag dyan, pagpaparemind sa kanila ng kamatayan. Meron silang mga bungo. Dati uso, ngayon hindi na pwede yan. No? Bakit may mga bungo sila parati? Para maalala nila na sila ay mamamatay din kagaya niyan. Ang kamatayan ay malapit. To remind them. Kaya, meron akong kaibigan, sabi niya nung pagpatak ng edad niya ng 40, parati niya nang iniisip ang kamatayan. Sabi ko, okay yan Brad. Kasi, no? Grace from God yan. Hindi masama ang parating iniisip ang iyong kamatayan. Actually, mas nakakatulong yan na maging banal. Si Saint Aloysius Gonzaga, no, tinanong siya, ano ba ang ginagawa mo para parati kang hindi para malalabanan ng tukso? Ang technique ni Saint Aloysius Gonzaga, pag may gagawin siya or may tukso, tinatanong niya sarili niya, itong gagawin kong ito, pag ginawa ko ito, makakatulong ba ito para sa aking kaligtasan? Makakatulong ba ito sa aking eternal destiny? Yun parati. Yun parati ang tinatanong niya. So, for example, sasama ka sa barkada mo, or bibilin mo ito, or pupunta ka sa ganyan. Tanungin mo, makakatulong, paano ba ito makakatulong sa aking kaligtasan, sa aking soul? So, everything we do, dapat titingnan natin sa lens of eternity. Andiyan ang eternity. Pag ganun ang ginagawa mo, malalayo ka sa kasalanan. Always look at through the lens of eternity. Marami sa atin, pipiliin ang kasalanan, manonood ng mga porn, yung mga premarital sex, immorality, gagante, corruption, bribery, magnanakaw, moment of pleasure, panandali ang kaligayahan. Ang iba, gagawa ng mga kasalanan para lang maiiwas sa sandaling sakit. No? Ipagkakaluno si Kristo. Hindi na ikahihiya dahil natatakot na sila ay pagtawanan. No? Pero kung titingnan natin lahat in a lens of eternity,
makikita natin na itong pleasure na ito, panandalian, ano makukuha ko dito? Eternity of suffering. Napaka-obvious kung anong pipiliin natin, di ba? Isusugal natin ang ating kaligtasan, tapos sabihin natin, sige, pagbibigyan ko itong kasalanan na ito, mortal sin, pagbibigyan ko to, pagkatapos, magkukumpisa lang ako. Napakadelikado ng ginagawa mo pag ganyan ang pag-iisip mo. Kasi, ang Panginoon, nangako, na kung tayo ay hihingi ng patawad at magsisisi, patatawarin tayo. Nangako siya, 100%, patatawarin tayo pag tayo ay nagsisi. Pero hindi siya nangangako na bibigyan niya tayo ng bukas. Kuha niyo, sabihin niyo, gagawin ko to, papatulang ko tong kasalanan na ito, bukas magko-confess ako. Hindi siya nagpa-promise na bibigyan ka niya ng bukas. Baka hindi ka naaabot ng bukas. Kaya huwag mong isugal. Huwag mong yurakan ang awa ng Diyos. God cannot be mocked. Baka pag napuno na siya sa iyo, kasi parati mong nire-reject ang mercy, ang kanyang tawag ng Espiritu Santo, darating ng araw na you will die in your sin. Nasa Bible yan. Merong limit ang mercy ni God dito sa mundo. Meaning, merong limit ang kanyang oportunidad na binibigay sa iyo. Ang ibig sabihin na walang limit ang mercy ni God, ibig sabihin yan, kahit ano pa kalaki ang kasalanan mo, kaya niyang patawaran. Kaya niyang patawarin. Walang kasalanan na hindi niya kayang patawarin. Yan ang ibig sabihin ng unlimited ang mercy ni God. Pero sa number of times, sa ilang ulit, merong limit yan, mga kapatid. Do not be deceived. Darating ang panahon na pagparati mong tinatalikuran ng kanyang imbitasyon, mamamatay ka sa iyong kasalanan. Now, masakit ang pagpapatawad, di ba? Mabigat ang pagtitimpi, pagpapasensya sa ating mga sa mga taong sinasaktan tayo, di ba? Surely we can endure. Kaya natin tong tiisin. Para lang, kasi itong mga pagtitiis na ito, pagtitimpi, pagtsatsaga, temporary lang to. Kasi alam natin na forever and ever na kasiyahan, kapiling ang Diyos. No? Ang ang kapalit. No? So, dahil sa parating pag-iisip ng eternity na walang katapusang kaligayahan, yan ang rason kung bakit kaya ng mga banal na maging martyr. No? Gaya na ito. This is the actual firing squad of Blessed Father Miguel Pro during sa mga Mexican Cresteros War. So, nagpasya ang Mexican government na tutugisin ang mga religious during sa time, no? And this is instigated by the Masonic movement. So, firing squad, no? This is Blessed Father Miguel Pro. Bakit kaya nilang humiga na sila susunugin? This is Saint Lawrence, no? Because alam nila na ilang sandali lang itong paghihirap na ito, forever and ever ang kapalit na kaligayahan. Forever. So sa mga taong pumipili sa temporary happiness, forever and ever din na paghihirap. Alam nila, ilang minutes lang itong torture na ito, ilang oras, ilang days, pero sasalubungin sila ng welcome ni Lord. Welcome, faithful, no?
receive your reward. Ang pinaka-importanting araw sa ating buhay ay ang araw ng ating kamatayan. Dapat natin itong paghandaan. No? Ang araw ng ating kamatayan. By the way, mga kapatid, never pray, ha? Wag kang mag-pray na mamatay ka sa iyong tulog. That you will die in your sleep. Never pray for that. Pray that you are awake, so that you can work out your salvation with fear and trembling. Kahit isang minuto, malaking bagay, pwede ka pang mag-repent. Kaya wag kang mag-pray na kahit anong banal mo pa. Sabihin mo, ready na ako, pwede na akong, sana mamatay ako sa tulog. Kung pwede, mamatay ka, nagising ka. Kasi kahit isang minuto, isang Hail Mary, isang Our Father ang ma-pray mo, laki ang bagay ang magagawa niya sa eternity mo. No? Ibang tao, nakakalimutan nila si Jesus is judge. Siya ang maghukom sa atin. Di ba? Pinaparati natin pinipray yan sa Apostles' Creed. Jesus will come again to judge the living and the dead. Pero kinakalimutan ng mga tao to. Totoo, si Jesus is the Lamb of God. He is meek, humble, tender-hearted, slow to anger, long-suffering. Yeah, totoo yan. Jesus. Pero, kalimutan natin, the other side of Christ, He is also the Lion of Judah. He will judge us. At ang kanyang judgment ay walang kinikilingan. There is no plea bargaining. Walang bargain, walang bribery, walang parole, walang second chance. Ang chance na binigay sa atin ni Lord, itong buhay lang natin. So, kaya nga, work while there is day. Because the night will come where no one can work. Ibig sabihin, yung night natin, yun ang kamatayan natin. Yung day, yung buhay pa tayo. Kaya sabi ni Saint Bernard of Clairvaux, no? Pag nakita ng isang makasalanan, ang galit, ang puot ni Kristo na hukom, mas nakakatakot pa ito kumpara sa apoy ng impyerno. So, alakala natin si Jesus, ganun-ganun lang, no? But, He is a just judge. He is merciful, but He is a just judge. No evil. Walang gusto niya righteousness, katarungan. No? So, pag nakita mo ang puot ni Lord, mas nakakatakot pa kumpara sa apoy ng impyerno. Kaya sabi ng anghel kay Saint Don Bosco, no? Sabi ng anghel, do you not know how terrible God's vengeance is? Ang kanyang paghihiganti sa mga taong pinili ang kasalanan. Merciful siya habang ikaw ay naghingi ng patawad. Pero sa mga taong nagmamatigas, pinapanindigan ang kanilang buhay makasalanan, you cannot escape the wrath of God. Sabi ng anghel, do you think you can stop the one who is fleeing from His blazing wrath? Kaya ang wrath ni God ay ang nagpapaapoy sa impyerno. Huh? So, tanungin natin ating mga sarili, mga kapatid. If we die tonight, saan kaya tayo mapupunta? Huwag mong sagutin, dahil mabait ako, hindi ako tatanggihan ni Lord. No. Yan ay pagmamayabang. We are under God's mercy. Kung sa tingin mo meron kang mortal sin dyan ngayon, hindi ka pa nakapag-confess, go to your room, kneel down, ask God for forgiveness. Ask God for the grace of perfect contrition. Hingin mo yung grace of perfect contrition, na ikaw ay nagsisisi sa iyong kasalanan dahil sa labis na pagmamahal mo sa Diyos. Pag nakagawa ka ng perfect contrition, kahit wala pang pare,
matatanggal na ang mortal sin mo. Pero dapat magpa-promise ka na kung meron kang first opportunity na makapag-confess sa pare, magko-confess ka. May karugtong ang perfect contrition. Ang condition niya na as soon as possible, magko-confess ka. So kahit wala pang pare, when you make an act of perfect contrition, pwedeng matanggal na ang iyong mortal sin. Okay? Now, always think that baka sa iyong pagtulog, pagising mo, kaharap mo na ang judgment seat ni God. So, tayong mga ano pa antok-antok pa, dapat gumising na tayo sa katotohanan. No? Walang pagkakamali na mas lalaki pa kumpara sa pagkakamali na mawawala natin ang ating eternal salvation. No? Yan ang pinakamalaki kamalian sa ating buhay. God bless us all. No? Okay. Hindi ito pananakot, mga kapatid. No? Hindi ito pananakot, kundi this is the truth. And sad to say, no, merong balita ngayon, babasahin ko, just in, no? Absolute divorce bill approved on third and final reading. So pag third and final reading, good as pass na ito, no, by the House of Representatives. 126 voted in favor of the measure and 109 voted against it. Divorce bill. Alam niyo ba, mga kapatid, sa buong mundo, Pilipinas na lang ang walang divorce. Pilipinas na lang ang walang divorce. The last man standing. Ngayon, pinayagan na natin. We have brought upon God's wrath upon us. No, let us pray na kung pwedeng ma-veto ito ng presidente, na ma-overrule ito, na hindi matuloy. We are living in the last days. No? Yung kamay, the wrath of God, nagtitimpi. So ngayon, very, very important in the eyes of God ang marriage. Because marriage is the reflection of God's love of the Holy Trinity. No? The Holy Trinity. Ito ang reflection ng love ng Holy Trinity. Kaya hinahambing parati ni Lord ang pagmamahalan ng mag-asawa, yung husband and wife. Kagaya ng Jesus is the groom and the wife is the church. Kaya ang divorce, sabi sa Bible, God hates divorce. Ngayon, ipapasa na. Let us pray the more our rosaries. No? Okay. So, sa may mga katanungan, pwede kayong magtanong ngayon. Kung nahihiya kayo, pwedeng sa messenger. So, sinong mag-volunteer ng closing prayer? Ako po, Doc. Yes, sis. May katanungan ka, sis, o gusto mo mag-closing prayer? Mag-closing prayer okay. po. Sige, sis. Okay, sis. Okay. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Eternal God, in whom mercy is endless, and the treasury of compassion inexhaustible, look kindly upon us, and increase your mercy in us, that in difficult moments we might not despair nor become despondent, but with great confidence submit ourselves to your holy will, which is love and mercy itself. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, pray for us. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Salamat, Doc. Thank you, Sis Hazel, for the closing prayer. Thank you, brothers and sisters, for attending. Sa inyo ba yung hindi ko nag-greet, sasabihin ko lang.
si Brother Mark, Brother Navin, Sister Laila, Sis Joanne, Gao Ivan, Sis Ione, Sis Hazel, Sis Evelyn, Brother Ben, Brother Neil. Yon, hindi ko pa nag-greet kanina. Yung iba nag-greet ko na. So, thank you for attending, brothers and sisters. Extra points kayo sa mga nagtiyaga dito sa Zoom at sa mga sa Facebook. See you next week. Bye. Bye. God bless.